Ang kwento natin ngayon ay magpapakita lang sa kung anong pwedeng masamang mangyari sa iyo dahil lamang sa sobra-sobrang inggit. At babala sa mga viewers, ang nasabing kwentong ito ay medyo brutal. So viewers discretion is advised. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba ay fan ng ganitong klaseng content? Pwes hindi kayo nagkamali sa aking channel dahil ganong klaseng mga video ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at simulan na natin ang kwentuhan. Ang babaeng nasa screen natin ngayon ay ang noy 16 anyos na dalagita na si Skylar Nice. Itong si Skylar Nice ay inilarawan ng kanyang mga mahal sa buhay bilang isang matalino, maganda, responsable, mabait, masayahin at medyo may kakulitan na bata. Ayon pa sa mga magulang nitong si Skylar na si Mary at David Nice, ay pinalaki nila ang kanilang anak na hindi lang basta hinasa ang katalinuhan nito. Bagkus pinaalam na nila sa murang edad pa lang nitong si Skylar ang importansya ng pagiging totoo sa sarili at pagsunod sa gusto ng damdamin nito. Kung kaya lumaki itong si Skylar ng bukod sa mabait at matalino nito, ay napaka-responsable pa ng nasabing dalaga. Well, in fact, habang nag-aaral ito sa high school ay nag-part-time job naman ito sa isang Wendy's fast food restaurant na malapit lang sa kanilang tinitirahan. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa social life nitong si Skylar, kung saan nakilala ito bilang palakaibigan, mabait at masiyahing tao. Pero hindi lang ito basta naging aktibo sa pakikisama o pakikipag-interaksyon in person, dahil napaka-aktibo din ito sa iba't ibang social media platforms, partikular na dito ang Facebook at Twitter. Ngayon naman ay ating kilalanin ang dalawang taong tumulong upang mas lalo pang maging makulay ang social life nitong si Skylar Nice. At ito ay walang iba kundi ang kanyang dalawang matataling na kaibigan na si Sheila Eddy at Rachel Shoaf. Ngayon naman ang tatlong magkakaibigan na ito ay parehong nakatira sa Star City, West Virginia. Dito muna tayo kay Sheila Eddy, which is nakilala na o naging magkaibigan na sila nitong si Skylar magmula pa ng 8 years old pa lang sila. Ayon pa sa mga magulang ng dalawang dalagita ay agad na naging mag-best friends ang dalawa at the moment na nagkakilala sila. Sa tindingan ng pagkakaibigan ng dalawa ay tinuturing na nila ang isa't isa na para bang magkapatid. Pero hindi lang naman ang dalawang magkaibigan ang nakaka-feel ng ganitong klaseng koneksyon. Dahil sabi pa nga ng mag-asawang si David at Mary Nice na at some point ay parang itinuring na rin nilang isang anak itong si Sheila. Dahil nga sa napaka-close nito hindi lang sa kanilang anak, kundi pati na rin sa kanilang buong pamilya, ay talagang napaka-komportable na nila dito kay Sheila. To the point na okay lang itong matulog sa kanilang bahay, kumain, maglabas-pasok ng hindi kumakatok, etc. Paglalarawan pa ng mga taong nakakakilala dito kay Sheila ay siya daw ang tipo ng taong kalog o masayahin. Kung kaya dahil dito ay agad na nag-jive ang personality ng dalawang magkaibigang si Sheila at Skylar Nice. Nang mag-high school naman ang dalawa ay dito na nila nakilala ang isa pa nilang BFF na walang iba kundi si Rachel Shoaf. Kung pagbabasehan natin silang tatlo ay itong si Rachel daw ang pinakatahimik sa kanilang lahat. Pero kahit ganoon pa man, ay punong-puno pa rin ito ng pangarap. Dahil itong si Rachel ay aspiring actress at singer. Well, in fact, palagi itong sumasali sa mga theater plays dito sa University High School na kanilang pinapasukan. Siguro isa na rin sa mga rason kung bakit reserved itong si Rachel as compared sa kanyang dalawang kaibigan na si Sheila at Skylar, ay ito na rin ay marahil sa kanyang family background. Dahil nga itong si Rachel ay nagmula sa isang striktong Catholic family. Pero despite sa pagkakaiba-iba nila ay hindi pa rin ito naging hadlang upang ang tatlo ay maging matatalik na magkaibigan. To the point ang tingin na ng karamihan sa kanila ay yung tipong magkakaibigan na hindi na talaga mabubuwag at para bang ang buhay nila ay magkakarugtong na. Pero sa kanilang pagkakaibigan ay itong si Skylar ang nagsilbing sandigan o emotional rock if ever merong problema itong si Rachel at Sheila sa kanilang mga personal na buhay. Dito ay masasabi talaga natin na napakaganda ng upbringing nitong si Skylar Nice considering na mature na itong mag-isip at such a young age.
kung pagbabasehan natin ang emotional quotient nitong si Skyler. Kung ating iisipin ay talagang napakasaya ng pagkakaibigan ng tatlong ito. Well, in fact, meron pa nga silang mga YouTube videos na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin kung saan ipinapakita lang dito kung paano sila mag-bonding. Pero dahil nga teenagers pa lang ang mga ito sa panahon ng 2012, 16 years old to be exact, ay hindi talaga nila maiwasan na ma-expose sa hindi magandang impluensya. Of course, pinagdadaanan natin ang ganyang klaseng eksperyensya at some point of our lives kung kaya natuto na ang tatlong ito na uminom, magpakalasing at magparty-party and ultimately sumingot ng usok ng ipinagbabawal na dahon. Pero siguro nagagawa lang nila ang mga bisyong ito dahil sabi ko pa nga sila ang mga teenagers pa lang sa taon ng 2012 and I think they're just in for the thrill. So yun na nga ang nasabing bisyong ito ay naging parte na ng kanilang hangouts bilang isang magkakaibigan. July 5 taong 2012, so mga alas 10 ng hating gabi, umuwi itong si Skyler dahil kakatapos pa lang ng shift nito sa kanyang pinagtatrabahuan. At sa pagkakaalala ng kanyang mga magulang ay bago pa ito magtungo sa kanyang bedroom ay binigyan muna sila nito ng goodnight kiss. Kahit sabihin na nating nakaka-eksperyensya ng role confusion itong si Skyler, which is very apparent sa mga teenagers, ay hindi pa rin naman nagbabago ang personalidad nito sa pagiging sweet dito sa kanyang mga mahal sa buhay, partikular na dito ang kanyang mga magulang. Pero medyo naramdaman din ng kanyang mga magulang na hindi lang ito basta pagod, kundi may nasense din sila na konting kalungkutan dito kay Skyler. Kung kaya hindi lang muna nila ito didistorbo at hinayaang makapagpahinga ng mabuti. Kinabukasan July 6 ay maagang nagising ang mga magulang nitong si Skyler, kung saan ginawa na nila ang mga samut-saring bagay tulad na lang ng pagluto ng kanilang agahan at paghanda ng kanilang mga kagamitan na dadalhin sa trabaho. Napansin din nila na hindi pa bumabangon itong si Skyler dahil nga nakasarado pa rin ang kanyang pintuan sa kwarto at hindi man lang nila ito nakita na pansamantalang lumabas dito. Pero napag-isip-isip din ng mag-asawang si David at Mary na baka siguro natutulog pa rin ang kanilang anak na si Skyler. Considering na alas 10 na ng hating gabi, umuwi itong si Skyler galing sa kanyang trabaho. Ngayon naman nakasanayan na ng nasabing magpamilyang ito ang palaging mag-greet o kamustahin ang isa't isa. Sabi pa ng mag-asawa na hindi sila umaalis ng bahay if ever meron silang mga lakad nang hindi nagpapaalam, katulad na lang ng pag-hug, kiss, beso-beso, etc. Pero sa puntong yun ay umiral din ang kanilang konsiderasyon na baka pagod lang itong si Skyler. Kung kaya ang dalawang mag-asawa ay nagpatuloy na sa lugar na kanilang pinagtatrabahuan. Ngayon naman mga ilang oras na ang lumipas habang nasa trabaho itong si David Nees ay hindi niya maiwasang mag-isip tungkol dito sa kanyang anak na si Skyler Nees, considering na hindi nila ito nakita sa nasabing araw. Kung kaya di kalauna ay umuwi ito pabalik sa bahay upang sana'y kamustahin ang kanyang anak. Mga alas 2 ng hapon ay nakarating na itong si David sa kanilang bahay kung saan agad siyang pumasok. Pero hindi pa rin niya nakita sa living room ng kanilang bahay itong si Skyler at nananatili pa rin nakasarado ang pinto ng kwarto nito. Kaya naman dito ay medyo nawirduhan na sa nasabing sitwasyon itong si David dahil maghahapon na hindi pa rin nagigising o hindi pa rin lumalabas ng kwarto itong kanyang anak. So para sa kanya baka siguro merong problema itong si Skyler. Kung kaya kinatok niya agad ng malakas ang nasabing pinto ng kwarto. Kaso nga lang walang sumasagot. Kaya sinubukan niya agad itong buksan gamit ang doorknob ng nasabing pinto. At surprisingly, hindi ito nakalock. Dito ay agad na pinasok nitong si David ang kwarto ng kanyang anak. Pero laking gulat niya, hindi niya nakita sa loob nito ang kanyang anak na si Skyler. Talagang naguguluhan itong si David dahil nakita nila itong si Skyler na pumasok sa nasabing bahay. Nag-greet sa kanila at pumunta sa kanyang kwarto. Tapos bigla niyang madadatnan na wala na ito sa loob. Dito ay hindi pa gaanong malinaw para kay David kung ano ba talaga ang nangyari, especially dahil kinakabahan na siya considering na nawawala ang kanyang anak. Maraming mga bagay na rin ang naglalaro sa kanyang isipan, katulad na lang na baka siguro may pumasok sa kwarto ng kanyang anak at tinangay ito, o di kaya naman ang kanyang anak mismo ang umalis sa nasabing bahay. Hindi rin naman nag-iwan ng mensahe itong si Skyler kung siya man ay nagising tanghali na at umalis sa nasabing araw ng July 6. So dito ay talagang kinabahan itong si David, pero hindi rin naman agad siya gaano nataranta dahil napag-isip-isip niya na suriing mabuti ang kwarto nitong si Skyler.
Nagbabaka sakaling may makita siyang bagay na mag-uugnay kung bakit wala sa nasabing kwarto o sa kanilang bahay ang kanyang anak na si Skyler. At dito ay agad niyang napansin ang drawer nitong si Skyler dahil isa sa mga compartments nito ay partially open. So dito ay binuksan niya ang nasabing compartment kung saan nakita niya ang mesh screen ng bintana sa nasabing kwarto. So dito ay napaisip itong si David kung bakit napunta ang nasabing mesh screen sa drawer ng kanyang anak, kung saan agad din naman siyang pumunta sa nasabing bintana at nadiscover niya na partially open din ang nasabing bintana. Sa mga puntong ito ay nakatawag na itong si David sa kanyang misis na si Mary at pinaalam na nawawala ang kanilang anak na si Skyler. Of course, bilang isang ina ay talagang nag-alala itong si Mary, lalong-lalo na't nag-iisang anak lang nila itong si Skyler. Pero habang sila namang mag-asawa ay nag-uusap na, ay napag-isip-isip din nilang dalawa na palipasin lang muna ang ilang oras baka kailangan lang nitong si Skyler ng time na mapag-isa. Pero mas lalo nung nabahalang mag-asawa nang sumapit na lang ang alas 4 ng hapon, hindi pa rin umuwi itong si Skyler. Sa mga oras na ito ay tumawag na rin ang fast food chain na pinagtatrabahuan nitong si Skyler, which is ang Wendy's. Dahil sa nasabing oras ng alas 4 ay ito na ang simula ng kanyang shift sa trabaho. Dito ay talagang nagtaka ang manager ng nasabing fast food chain dahil hindi man lang nag-iwan ng mensahe o hindi man lang tumawag itong si Skyler na hindi siya makakapasok sa kanyang trabaho. Considering na lampas alas 4 na, hindi pa rin ito nagpapakita. At itong si Skyler ay kinikilala din nila bilang isa sa kanilang pinakamasipag na empleyado dito sa nasabing branch ng Wendy's. Dahil sa nakababahalang sitwasyon nito ay tumawag na at humingi na ng tulong sa mga otoridad itong si David. Pero sinubukan din nila na tawagan itong si Skyler, kaso nga lang hindi pa ito sumasagot. At napag-isip-isip din nila na kung kusa itong umalis o di kaya may pinuntahan ito, ay alam na nila kung sinong makakasama ng kanilang anak. At ito ay walang iba, kundi ang pinakamatalik nitong kaibigan na si Sheila Eddie. Sa pag-uusap nitong si David at ni Sheila, ay sinabi naman nito na hindi daw sila nagkita ngayong araw at hindi niya rin alam kung nasaan ito. Pero may idinagdag siya na nagka-chat daw sila the day prior ng pagkawala nitong si Skyler. Sinusubukan niya ring makontak itong kanyang kaibigan pero sabi pa niya, unresponsive din daw ito. So dahil hindi ganong nakabigay ng napaka-importanteng lead itong si Sheila, ay pansamantala lang munang tinapos nitong si David at si Sheila ang kanilang pag-uusap. Kahit na sobrang kinakabahan ng mag-asawa para sa kaligtasan ng kanilang anak, ay bigla naman nilang naalala na merong CCTV camera ang nasabing apartment building na kanilang tinitirahan. At ang nasabing CCTV camera na ito ay nakaharap sa kalsada malapit dito sa nasabing apartment. So sa pamamagitan nito ay malalaman nila kung ano ba talaga ang rason bakit nawawala ang kanilang anak na si Skyler Nice. If ever ito man ay nag-sneak out o di kaya na may merong masasamang tao na sa pilitang pumunta at tinangay ito, which is para sa kanila ay imposible naman. Kung meron mga masasamang taong tumangay dito kay Skyler at dumaan sa nasabing bintana, ay malamang magkakaroon ng isang napakatinding komosyon, which is hindi naman sila nakaramdam ni isang kaluskus man lang sa nasabing gabi. At paano may papaliwanag ang napakagandang pagkalagay ng mesh screen sa nasabing bintana ng kwarto dito sa drawer nitong si Skyler Nice. Kaya naman kasama ang mga otoridad ay agad na ni-request nila na ma-retrieve ang nasabing CCTV footage sa gabi ng pagkawala nitong si Skyler. At agad din naman nilang nakuha ang nasabing footage nito. So nang chinek na nila ang nasabing CCTV footage ay nakita nila at nakumpirma na itong si Skyler lang pala may kagagawan kung bakit ang nasabing mesh screen ng bintana ay nasa kanyang drawer. Dahil nakita dito sa CCTV footage na itong si Skyler ay lumusot sa nasabing bintana kung saan meron ding isang di kilalang kotse na pumarada mga ilang metro lang ang layo sa nasabing apartment. At dito ay agad na lumapit papunta sa nasabing kotse itong si Skyler at sumakay. Kung saan agad namang nagpaharurot ang nasabing kotse. Dahil nga hindi pa nalaman ang pagkakakilanlan o kanino ang nasabing kotseng ito, ay talagang pinag-aralan ng mga otoridad o ng mga kapulisan ang nasabing CCTV footage para masuri nila kung sino ba talaga ang may-ari ng nasabing kotse. Talagang napaka-importante na malaman kung sino ang may-ari ng nasabing sasakyan dahil dun din nila malalaman kung nasaan na itong si Skyler. Mapunta na tayo sa mag-asawang Mary at David Nice kung saan team silang nag-aantay sa proseso ng pag-iimbestiga ng mga kapulisan sa nasabing CCTV footage nang biglang may tumawag sa kanila. At ito ay walang iba
kundi ang isa sa best friend nitong si Skyler na si Sheila na naman. Kung ating natatandaan ay tumawag pa lang itong si David kay Sheila at tinatanong nitong si David kung nagkasama ba sila ng kanyang anak. Pero itinanggi ito ni Sheila. Kaso nga lang iba na ang usapan sa nasabing tawag na ito. Dito ay siniwalat ni Sheila ang lahat. Siya daw ang may-ari ng nasabing kotse na nakita sa CCTV. At ang rason daw kung bakit pa sikretong umalis itong si Skyler sa kanilang bahay, ito ay dahil gagawin na naman nila ang isang masamang bisyo. At ito ay walang iba, kundi ang paggamit ng ipinagbabawal na dahon. Di ko na i-mention baka kasi mamroblema ang ating video. Inexplain na nitong si Sheila kay David kung bakit umalis sila, etc. Ang problema nga lang, bakit hindi pa rin nakakauwi itong si Skyler? So dito ay sinabi rin nitong si Sheila na nung pauwi na daw sila, ay nakapagpasya itong magkakaibigan na i-drop off itong si Skyler malayo-layo sa kanilang apartment para sila ay hindi makagawa ng ingay at mabulilyaso sa kanilang ginawang pag-sneak out para magbisyo. At maglalakad na lang itong si Skyler papunta sa apartment. Mga madaling araw na daw sila natapos sa kanilang pag-sneak out at ang buong akala nila ay nakauwi na ng ligtas itong si Skyler sa mga oras na yon. Kinumpirma din ng mga kapulisan na ang nasabing kotse ay pagmamayari nga nitong si Sheila Eddy. Kaso nga lang ang problema ay nawawala pa rin itong si Skyler Niece. Since nag-explain naman itong si Sheila sa mag-asawang David at Mary tungkol sa nasabing gabi ng July 5 ay medyo nagugulahan na sila at paniguradong mangangailangan na ng masinsinang investigasyon kung bakit nawawala pa rin itong si Skyler. Of course, kahit nagpaliwanag na itong si Sheila dito sa mga magulang nitong si Skyler, ay magiging subject pa rin siya for questioning ng mga kapulisan dahil siya nga ang huling nakitang nakasama nitong si Skyler. Kasama na rin dito ang isa pa nilang kaibigan na si Rachel Shoaf. Isa sa anggulong tinitingnan ng mga kapulisan ngayon ay ang paglalayas, which is apparently ginagawa ng mga taong nasa early adolescent o nasa teenage years. Ito ay marahil na rin sa napakaraming rason. For example, identity crisis, problema sa pamilya, pagbubulakbol, immature reasons, etc. Pero ang pinagtataka ng mag-asawang David at Mary Niece, dahil kung maglalayas lang naman ang kanilang anak, bakit hindi nito dinala ang kanyang mga damit, mga gamit para sa kanyang hygiene at necessities, pati na rin pocket money, o sabihin na natin kanyang perang naipon. At isa pa ay kilalang kilala nila ang kanilang anak na si Skyler, na para sa kanila imposibleng gawin nito ang paglalayas. At wala rin naman silang ginagawang masama dito o hindi rin naman nila ito inaabuso para maging rason upang ito ay maglayas. Sa mga sandaling ito ay diniklara na bilang isang missing person itong si Skyler. Sa araw naman ng questioning nitong si Sheila at Rachel, ay si Sheila lang ang naka-attend sa nasabing questioning sa kanila nitong mga otoridad. Dahil nga itong si Rachel ay nasa Catholic summer camp pa at siguro mga isang linggo pa ito bago makauwi pabalik sa lugar ng Star City. Nang tinanong na itong si Sheila tungkol sa nangyari sa gabi ng July 5, ay inulit lang niya ang sinabi nito kay David at Mary. Kaso nga lang may napansin na kakaiba ang mga kapulisan tungkol sa isang detalye na sinabi nitong si Sheila. Dahil sabi pa niya, nang sinundo niya sa apartment ng pamilya Niece itong si Skyler, ang sinabi niyang oras ay 11:30 ng hating gabi. Pero iba naman ang lumalabas kung pagbabasihan ang CCTV footage. Dahil naka-register dito ay dumating ang nasabing kotse nitong si Sheila mga 12:30 ng madaling araw sa July 6. At nang umalis na ito kasama itong si Skyler ay sa oras na ng 12:35 ng madaling araw. So dito ay meron ng discrepancy sa mga pahayag nitong si Sheila. Pero hindi rin naman agad naghinala ang mga kapulisan kasi nga napakalaki rin ng posibilidad na baka hindi nag-check ng time itong si Sheila o na-lose track of time lang ito. At di kalaunay pinauwi din ng nasabing dalagita. Ang pagkawala nitong si Skyler ay hindi agad idiniklara na isang criminal case dahil may anggulong tinitingnan din ng mga otoridad na baka itong si Skyler daw ay naglayas o di kaya may problemang gustong takasan. Well, in fact, agad na nagpresenta itong si Sheila kasama ang kanyang ina na hanapin sa nasabing neighborhood kung saan nila iniwan itong si Skyler. Habang ang mga otoridad naman pati na rin ang mag-asawang si David at si Mary ay abala rin sa pag-distribute ng flyers at pagsuyod pa sa mga lugar na maaaring pinuntahan nitong si Skyler. Kaso nga lang ang nasabing combined effort ng paghahanap dito kay Skyler ay medyo malabo pa rin. Dahil nga ang mga otoridad pati na rin ang mag-asawang si David at si Mary ay hindi pa rin nakakakita ng lead aside sa nasabing CCTV footage kung saan nakita ito na sumakay sa kotse nitong si Sheila. Dahil dito ay mas lalo pang tumindi ang pag-aalala ng mag-asawa.
Hindi na rin sila mapakali at hindi na rin sila makatulog dahil nga iniisip nila kung anong kalagayan nito, lalong-lalo na't nag-iisang anak lang nila itong si Skylar. Dito na tayo sa kung saan natapos na ang summer camp nitong si Rachel at umuwi na siya sa Star City, in which agad siyang inimbitahan ng mga otoridad sa presinto para sa ilang mga katanungan. Of course, agad na tinanong ng mga otoridad itong si Rachel sa kung ano ba ang nangyari sa gabi ng July 5, 2012. At as expected, halos parehas sila ng sinagot nitong si Sheila Ellie. Kaso nga lang kung may discrepancy patungkol sa mga pahayag nitong si Sheila, ay iba naman ang napansin ng mga otoridad dito kay Rachel. Kung ating babalikan itong si Sheila ay kalmado at kumpiyansa sa kanyang mga sinasabi, dito naman kay Rachel ay may napapansin sila tungkol sa mga kilos nito. Kahit nga pagbasihan lang sa facial expression ay halatang halata daw na may bumabagabag dito kay Rachel. Kaso nga lang dahil hindi pa nga ma-point out ng mga otoridad kung ano ba talaga ang pinakaposibleng rason bakit nawawala itong si Skylar, ay pansamantala lang munang pinauwi itong si Rachel. Pero rest assured ang dalawang magkaibigan ito ay mahigpit ng binabantayan ng mga otoridad dahil nga sila ang huling nakasama nitong si Skylar. Ngayon naman dito na tayo sa paghahanap kay Skylar Nice, in which talagang nakapanlulumo. Dahil nga ginawa na lahat ng mag-asawang si David at Mary sa tulong ng iba pang mga mahal sa buhay, mga otoridad, at mga concerned citizen, ay wala pa rin talaga silang ni isang lead na makapagsasabing nandudon itong si Skylar. Ang mga ilang araw na paghahanap ay nauwi sa ilang linggo at eventually ito ay nauwi na sa ilang buwan. And of course, sa ganitong sitwasyon ay hindi na ito maituturing isang simpleng kaso ng pagkawala, bagkus ito ay naging isa ng criminal case. At ang obvious na persons of interest ay walang iba kundi ang magkaibigan na si Sheila at Rachel, considering na sila ang pinakahuling nakasama nitong si Skylar sa gabi ng pagkawala nito. Pero ang malaking question dito, gaano ba talaga kalaki ang posibilidad na sila nga may gawa ng krimen if ever mayroong mang krimen na nangyari, knowing that silang tatlo ay matatalik na magkaibigan. Pero ang nasabing katanungan na ito ay parang nabibigyan naman ng konting kasagutan all thanks to social media. Dito tayo magpo-focus sa mga post nitong si Skylar sa mga buwan at petsa bago pa ito mawala, kung saan nandito ang mga naturang post. Sa tono pa lang ng mga post nitong si Skylar ay meron na talagang nangyayaring hindi maganda tungkol sa kanilang pagkakaibigan, at it happens to be ang nasabing social media platform dati na Twitter ay ginagawa rin niyang avenue para i-express ang kanyang mahinanakit sa kanilang pagkakaibigan. Masasabi natin na ang mga post na ito ay logically connected sa pagkawala nitong si Skylar. Kaso nga lang hindi pa ito sapat para sabihin na may krimen na talaga o may ginawa na itong si Sheila at si Rachel dito kay Skylar. Kasi nga kailangan pa ng napakaraming ebidensya aside sa mga nasabing post na ito para mapatunayan na may nangyari ng foul play. Ang nasabing kaso nitong si Skylar Nice ay gumawa agad ng headline sa bansang USA. At ang kanyang mga kaibigan na si Sheila at Rachel ay mahigpit nang minamanmanan ng mga otoridad. At hindi na rin sila mawala sa mapanghusgang mata ng publiko. Sa mga panahong yon, dahil hindi pa nga nahahanap itong si Skylar, ay di kalaunan may isang rumor na kumalat sa nasabing lugar. At ito ay tungkol sa pagpunta nitong si Skylar sa isang house party pagkatapos ng kanilang ginawang pot session, in which ang nangyari daw sa nasabing house party na ito ay na-overdose sa isang illegal na droga itong si Skylar at nabawian ng buhay. At idinispose pa sikreto ang katawan nitong si Skylar. Ang nasabing rumor na ito ay narinig din ng mga otoridad, especially ng mga pulis na si Ronnie Gaskins at Jessica Colbank, kung saan nabanggit din ng magkaibigan na si Rachel at Sheila ang nasabing rumor na ito. At para kay Jessica Colbank ay hindi ito kapanipaniwala dahil sa tono pa lang ng pagkakabigkas ng dalawa ay parehang pareha. At napakakabisado din nila ang nasabing rumor na ito na para bang kanila itong pinagpraktisan. Baka nga rin siguro ay sa kanila nang galing o sila ang nagpakalat ng nasabing rumor na ito. Pero one thing's for sure sa mga otoridad, at ito ay malaking pagbabago sa dalawang magkaibigan. Dahil ang dating kumpiyansang si Sheila ay naobserbahan na nila ngayon na may mali na sa mga ikinikilos nito. Tulad na lang ng medyo pagkabalisa. Habang si Rachel naman ay halatang halata sa hitsura nito ang takot. Isa pang pulis ang nag-undercover at nagpanggap bilang isang estudyante. At ito ay si Chris Berry, kung saan gumawa siya ng isang social media account para mas lalo pang maimbestigahan ang mga account nitong si Sheila at Rachel. Pero ang mas napansin niya itong si Rachel ay hindi gaanong
pagpo-post sa kanyang social media accounts. At ito lang si Sheila ang napaka-active sa nasabing mga social media platforms. Nakita nitong si Chris ang iba't ibang post nitong si Sheila na kung tutuusin ay napaka-cryptic. At sa November ng taong 2012 ay nag-post itong si Sheila ng ganito. Pero hindi lang naman basta mga cryptic post ang kanyang nakikita dito sa accounts nitong si Sheila, dahil sa isang Facebook post noong October ng taong 2012 ay para bang nakikiramay ito sa paghanap dito sa kanyang nawawalang kaibigan na si Skylar Nice. Kung saan na-mention pa nga nito na miss na talaga niya ito at sana ay makauwi na ito ng ligtas. Kaso nga lang, kahit pinapakita na nila ang kanilang simpatya sa nasabing pagkawala ng kanilang kaibigan, ay majority pa rin ng mga tao sa nasabing social media ay ibinabaling ang hinala dito sa dalawang magkaibigan. Marami na ring taong nagbigay ng kanilang testimonya. Katulad na lang ng mga schoolmates ng nasabing tatlong magkakaibigan kung saan narinig daw nila itong si Sheila at Rachel na nagpaplano kung paano mag-dispose ng patay na katawan ng isang tao. Isa rin nilang schoolmate ng pangalan ay Daniel Hovater ang nakarinig sa matinding pag-aaway nitong si Sheila at ni Skylar sa isang telephone call. Dahil nga ang nasabing tawag nito ay nasa isang three-way calling kung saan ang nagparinig sa kanya nito ay si Rachel Sof na parang natutuwa pa ito sa pag-aaway ng dalawa. Pero ang lahat ng mga testimonies, mga cryptic post at mga hinala ng netizens ay hindi pa rin sapat upang mabigyan ng kaukulang kaso para makulong ang dalawa. Pero ang sitwasyon nito ay magbabago pagsapit ng December 28, 2012. Dito ay isang magulang ang tumawag sa 911 kung saan nagre-request ito ng tulong para ma-restrain ang kanilang anak na nagdi-display ng violent behavior. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. No, this is over. This is over. Hurry up. She just gave me a block. Ang magulang nito ay ang ina nitong si Rachel. And of course, ang nagwawalang anak ay walang iba kundi si Rachel Sof. At nang nasa kustodiya na ng mga otoridad, itong si Rachel ay walang patumpik-tumpik nitong sinabing, "We stabbed her." O ibig sabihin nito, sinaksak namin siya. And she is referring dito kay Skylar Nice. Kaya pala hindi na nakauwi ang nag-iisang anak nitong si David at Mary Nice. Ito'y dahil pinaslang na pala ito ng kanyang supposedly matatalik na kaibigan. At nang tinanong na itong si Rachel kung ano ang rason bakit nila pinaslang ang kanilang matalik na kaibigan, ay ang kanyang naging sagot, hindi daw nila gusto itong si Skylar. Kung tutusin ay dahil lang sa napakababaw na rason ay nagawa nilang paslangin itong si Skylar Nice. Ang masaklap pa dito ay matalik pa nila itong kaibigan. Ayon pa sa mga ibinulgar nitong si Rachel ay mahigit isang buwan na daw nilang pinaplano ang tuluyang pagpaslang dito sa matalik nilang kaibigan na si Skylar. Kasama na rin dito ang detalye kung paano nila sinagawa ang karumal-dumal na krimen sa madaling araw ng July 6, 2012. Sabi pa nitong si Rachel ay naghanda na daw sila ng ekstrang damit if ever magawa na nila ang nasabing krimen. At dagdag pa niya na siya daw ang nagdala ng pala habang si Sheila naman ay nagdala ng 2 kitchen knife kung saan ito ang kanilang ginamit sa pagpaslang dito sa kanilang matalik na kaibigan. Kumuha rin sila ng samot-saring gamit panglinis ng bahay, partikular na ang mga bleach, para linisin ang mga kagamitan na kanilang ginamit sa krimen at pati na rin ang kanilang mga sarili. Kung may gagawin lang naman silang masama, bakit nila nakumbinsing mapasama itong si Skylar? Ito ay sa kadahilan ng napakakampante na nitong si Skylar sa kanilang dalawa, considering na napakatagal na nila magkakaibigan. Lalong-lalo na kung pag-uusapan ng pagkakaibigan nitong si Sheila at ni Skylar. Nung idinitali na nitong si Rachel ang kanilang ginawang pagpaslang dito sa kanilang matalik na kaibigan na si Skylar, ay talaga namang nakapanlulumo at nakakalungkot. Nung makarating na sila sa lugar kung saan sila magpapat session, which is ang lugar ng Brave sa state line ng Pennsylvania, ay pumunta sila sa isang liblib na lugar kung saan napapalibutan ito ng napakaraming kahoy. At nang makarating na sila dito, ay naghanap ng lighter itong si Skylar kung saan gagamitin niya pang sindi sa nasabing gagawin nilang bisyo. So dito ay sinabi nilang dalawa na ang nasabing lighter ay nasa kotse lang, kung saan agad namang pumunta itong si Skylar sa nasabing kotse at tumalikod dito kay Rachel at Sheila. Lingid sa kalaman nitong si Skylar ay parte pala ito ng napakabrutal na pinaplano ng kanyang dalawang matalik na kaibigan. So nang makatalikod na itong si Skylar habang kinakapa sa nasabing kotse ang lighter, ay sumenyas agad itong si Sheila ng on 3. At pagkabilang nila hanggang 3 ay sinimulan na nila ang napakabrutal na pagsaksak dito kay Skylar.
At dahil sa gulat ng paundayan na siya ng saksak nitong kanyang dalawang kaibigan, ay hindi na lumingon pa itong si Skyler at siya ay agad na tumakbo palayo dito kay Rachel at Sheila. Kaso nga lang nabutan pa ng saksak sa dalawa niyang tuhod itong si Skyler. At sabi pa nitong si Rachel ay parte daw yon ng kanilang plano para kung sakasakali mang makatakbo pa itong si Skyler ay hindi na ito makakalayo sa kanila. Which is yun talaga ang nangyari. So mga ilang metro ay nakatakbo itong si Skyler at di kalaunay nabutan din nila ang walang kalaban-laban at duguan nilang kaibigan. Sa mga huling sandali nitong si Skyler habang pinauundayan pa rin nila ito ng saksak ay narinig pa daw nitong si Rachel na bumitaw ng isang salita itong si Skyler at sabi nito ay why o sa atin ay bakit nang paulit-ulit sa kanilang dalawa habang pinagpapatuloy naman nila ang brutal na pagsaksak dito hanggang sa malagutan nito ng hininga. Nang marinig ng mag-asawang David at Mary Neese ang salaysay nitong si Rachel ay parang sinasaksak na rin sila dahil sa sakit na kanilang nararamdaman tungkol sa napakapait na sinapit ng kanilang nag-iisang anak na si Skyler Neese. Di kalaunay January ng taong 2013 ay dinala din itong si Rachel ang mga otoridad papunta sa lugar kung saan nila iniwan ang bangkay nitong si Skyler. At hindi rin naman ora mismo sa nasabing araw na yon nakita agad nila ang bangkay ni Skyler dahil nga napakakapal na ng niebe sa nasabing kakahuyan. Bagkos nakakita sila ng labi ng isang tao paglipas na ng mahigit isang linggo. Di rin naman agad diniklara na ito na ang katawan nitong si Skyler dahil nga ang nasabing bangkay na ito ay hindi na halos makilala dahil sa estado nito. Pero dahil sa tulong ng forensic investigation at autopsy ay sa buwan ng Marso, tuluyan na nakumpirma na ang nasabing bangkay na ito ay kay Skyler Neese. Dahil sa confession nitong si Rachel ay kinasuhan siya ng murder at nasentensyahan ng 30 years in prison. Dito naman tayo sa isang suspect which is si Sheila Eddy kung saan sa nasabing buwan ng Marso, petsa 31 ay nagpost na naman ito ng napaka-cryptic kung saan sinabi niya dito na we really did go on 3. Which is napaka-related sa sinabi nitong si Rachel kung saan sumenyas daw silang dalawa bago simulan ang karumal-dumal na krimen. So dito ay makikita natin na talagang walang konsensya o pagsisisi itong si Sheila sa kung anumang napakasamang bagay na ginawa nila dito kay Skyler Neese. At mga halos 2 buwan ang lumipas, tuluyan na nahuli itong si Sheila sa isang parking lot ng isang restaurant. Dito ay nakasuhan ng first degree murder itong si Sheila at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Dito ay nakamit na ng pamilya nitong si Skyler ang inaasam nila na hustisya. Kaso nga lang, ni kailanman hindi na may babalik ang naudlot na buhay ng napakatalino, napakabait at napakamapagmahal na tao na si Skyler Neese. Although napakalungkot ng kwento tungkol sa sinapit nitong si Skyler Neese, ay nagsumikap naman ang kanyang pamilya na ang nasabing kwentong ito ay makapagbigay ng positive impact sa kanilang lugar. At ito ay ang paggawa at pagpapapasa sa batas na nakabase dito kay Skyler Neese na kung tawagin ay Skyler's Law. Ang batas nito ay talagang nakasentro sa agarang pag-aksyon sa kung sino mang nawawalang tao para hindi na maulit ang napakalungkot at napakasaklap na nangyari dito kay Skyler Neese. At doon na nagtatapos ang ating kwentuhan. Kung kayo man ay naintriga sa aking video, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli. Kita-kits.